Share screen ka, B. Optional lang po ba yung metal shim or lagi pong kasali? Ma'am Charmaine, optional siya. 'Pag hindi nagka-cut well, recommended po namin na merong metal shim para mag-cut well siya. Pero pampasikip lang kasi siya, eh. Minsan kasi okey na po na ano, plate sandwich, plates and accessories purposes. So clear na po tayo sa using how to use the check. May questions po, let us know lang po kasi I'll move forward, ako na yung magto-talk regarding how to market, kung paano ima-maximize si Shek for business, ganyan, kung ibi-business natin siya. Sige, kung okey na po with the ano, I'll take over na po tapos ibi-brief ko lang po kayo regarding sa, how to market Shek. Type S, wow S. Kung, okey na tayo for how to use Shek. Sige. Bale V, ay ako na dapat yung co-host. So, hindi na ba ito na-compose? Teka lang. Alam, kawawa, may dalawa na may source. Ayan. Stop ka na share screen, di ako na. Ito ba yun? Ano siya yun? Teka lang. Ayan. Bale, I'll take over na po. Ito isa, hindi na kailangan. Leave na to. Tapos, may mga nagchat-chat sa akin. Okay po, ayan. Hi po, ako po si She. Ako po yung mapaghiganting owner ng Chicken Crafts. Ayan. Ano ko lang po, parang process lang po ng pag-order kasi ito po yung napapansin ko sa mga suppliers ko currently ha. Ito po yung tamang process na I think ito yung proper chicken way na sales journey. Si buyer po, pag nag-HM siya, kunyari nag-ads po tayo, etc. Pag nag-HM siya, HM point pa lang, dapat po, sisendan na natin siya ng price, inclusion, lead time, terms, and conditions. Depende dun sa tailor ng business mo kung paano mo siya sinisend, ganyan. So, yung price and inclusion, let's say you're selling ng bundles, sasabihin niyo ito, MOQ namin is 30 pieces. Tapos sasabihin niyo lead time, pag nag-order siya, 5 to 10 days, which is medyo mahaba na po. Ideally, for customized business, at least 2 days po yung lead time natin. Depende sa dami, syempre. Tapos yung terms and condition, eto yung MOP, tapos yung mga preferred shipping options niyo, ganyan. Bale, at this point, you're letting your buyers know na ito yung boundary ko. Ito lang yung kaya ko. Ito yung mabibigay ko. Tapos, kapag o-order na siya, kailangan may order form po tayo kaagad na ready. Yung order form dapat naka-include dun yung MOQ, yung mode of payment niya, and yung special request niya, if may color preference ba siya, may type of paper ba siyang kailangan. Sa customized business po namin, kasi na-label up by isa, upon HM pa lang, nagsasabi na kami ng price, inclusions, lead time, and terms and conditions namin. Para si buyer, babasahin niya lang, yan na lang yon. Tapos, kapag ready na siyang umorder, sendan na lang namin siya. And then, ang pinaka-importante po sa sales journey natin, as a buyer din, kailangan may frequent updates from the supplier. Ito po yung kailangan nating nag-try kasi ako sa mga malalaking company na mga printing business. Pagka payment, hindi ako sinasabihan kung kailan available. Eh, siyempre, as someone na merong business processes na, parang nag-e-expect ako na within ganitong araw, tapos na ganyan. Mali po yun. I think mali po yun for someone like me na gusto ko organize palagi. So, dapat i-update natin si buyer na, mami, ma-mass print na po namin to. Available na siya within 2 to 3 days. Tapos, once available na siya, pwede na po natin siyang pick upin. Yun yung proper sales journey. Dapat laging may boundaries. Tapos laging merong expectations kung kailan siya available. Kasi hindi puwedeng sabihan mo si buyer na, "Ma'am, gawa na 'to," ganyan. Dapat ina-update mo siya, lagi mo siyang ina-update. Tapos ito, mali pa yung spelling ng business. Sorry po. So ayan, tanga ako sa part na yun. So ayan, since most of us naman is parang, yung mga nandito, yung mga, nababasa ko yan na first business ko 'to or puro palabas muna yung namumuhunan pa lang ako sa machine, bibili pa akong printer, ano po yung mga dapat gawin, ganyan. Ito medyo guide ko lang 'to, ha. 'Pag may order na po kayo, yung first order, ito yung always na hardest. Pero yung first order na yan, yan po yung mga taong laging merong,
space sa puso nating mga creativepreneurs. Kasi ako, yung mga first orders ko po ng mga machines ko, kilala ko po 'yan, yung mga unang umorder, 'yan, yung mga LG 930, si Sir Ole, siya po yung pinaka-first buyer ko. So, laging ano, ito yung pinakamahirap pero at the same time, ito rin yung pinakamasaya. Tapos kailangan honest tayo palagi sa product natin. Guys, 'pag hindi puwede sa ano, kailangan lagi po tayong, honest talaga. Kunyari 'pag sinabing hindi na kaya tapos tatanggapin pa natin, yung mga orders na madami, just because gusto nating kumita, kapag hindi na talaga kaya guys, hindi na talaga kaya kasi it's either yung business yung magkakaroon ng consequence or si buyer. Siyempre dapat lagi tayong honest palagi. Tapos ito, yung overpromise and underdeliver, tsaka yung underpromise and overdeliver. Ito we practice here sa Shikan na dapat laging underpromise, overdeliver. Like 'pag sinabi naming 3 days, within 1.5 days, tapos na namin siya, ina-update na lang namin si buyer na, "Ma'am, done na po siya." So, 'pag under promise, over deliver most of the time, 'yan yung reason kung bakit sila bumabalik-balik sa'min. Kaysa sa over promise, under deliver. 'Pag sinabi mong 3 days, pang 5th day na hindi pa din okey, as a buyer din naman, siyempre hindi okey yung update niya, so mas lagi niyong pipiliin yung under promise and over deliver. Tapos, there is no such thing as small orders. Basta achieve yung MOQ natin, um ipu-push ko siya. Kunyari ako, nung nag-i-start ako with my customization business sa Label Up by Isa, yung may isa akong buyer na paisa-isa lang yung order niya, tinatanggap ko kahit paisa-isa lang. Sooner or later kasi, as your business grow, yung business din ng client mo naggo-grow din. So yung mga ma-order sa'kin paisa-isa nung, 2022, ngayon 30 rolls na sila, 40 rolls na sila sa customized ribbon. So kahit small order yan, tiyatiyagain pa na for me dapat tiyagain natin siya na gawin pa din. Tapos 'yan, yung goal setting ng business. Ano bang goals mo sa business? Yung iba kasi, hindi hindi ano yung goals nila. So ayan, what is your goal? Ako, as dati nagtatrabaho sa media, ayoko ng bumalik sa media. Ang hirap po ng trabaho, dati po ako researcher ni kung hindi niyo po tinatanong, sasabihin ko na din po. Dati po ako researcher ni Jessica, Cara David, and Vicky Morales. And yung buhay sa media is parang hindi ko na kaya. So I started my business. Ang goal ko is hindi na ako babalik sa dati kong work. Ayoko na ng 24-hour shoot, yung mga gano'n. So gusto ko yung business na gagawin ko, it will create opportunity on myself. Tapos pati na din sa ibang tao. Tapos hindi na ako babalik sa dati kong work. So, 'yan, iba-iba naman po tayo ng goal sa business, eh. So, puwede yung iba gusto lang ng pang-grocery, yung iba para for vacation, yung iba for extra income, yung iba to provide jobs to others. So, to achieve this, kailangan po ng maayos natin yung finances natin. Tapos, pahapian ko lang din 'to, why do business owners quit? Nalulugi lang po ang negosyo kapag nagku-quit yung pinaka-business owner. Yun lang po yung reason kung bakit maraming naluluging business kapag nagku-quit na yung business owners. Si Shekan Trading Corp, maraming beses kaming nalugi, pero hindi ako nagku-quit. Most of the reason kung bakit nagku-quit ang business owners is because, one, yung business is nagiging cash eating monster. 2, dahil sa price war. 3, meron tayong marketing problems. So, pag sinabi kong cash eating monster, I had an experience way back 2022. Lahat ng kita ng negosyo ko, napupunta sa negosyo, walang napupunta sa'kin as owner. So ako, 1 month team pa lang po ako nun, nag-i-start yung Shikan. Walang natitira sa'kin, laging ubos, tapos laging napupunta sa business, tapos minsan kulang pa. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang. Until I realized na dapat I have to manage my finances wisely. To manage my finances wisely, dapat i-develop natin yung pag-practice ng profit first. Ito yung proper allocation para ma-achieve natin 'tong goal natin. So, ano ba yung goal natin? Pang-grocery ba, pang-vacation pa, pang-extra income pa, or to provide jobs? So, for cash eating monster, we need to practice profit first. Yung profit first po kasi parang, libro yan na nabasa ko kay Michael Michalowicz. So, parang ito siya. Yung total gross, let's say for the month of June, you have a total sales ng 50,000. Ang expenses po is around 25,000. When we say expenses, ito yung ink, yung ads, yung bayad sa mga tao, yung rental, pati yung utilities kasama lahat ng expenses to generate a sale. Tapos yung net is equals to gross minus expense. So for June, I have at 25,000 pesos net. Ngayon, to practice profit first, kailangan meron po kayong at least 3 or 4 na separate bank accounts. From 25,000, i-di-divide niyo siya depende sa percentage. Ito yung 4 na pagdi-divide niyo dun sa 25,000. Yung owner's commission, sweldo niyo po yan as business owner. Wag po kayong ma-guilty diyan, dapat meron po kayo palagi para hindi po kayo ma-guilty kagaya ko na hindi po kayo ma-burnout kagaya ko back then na na-burnout sa business kasi nga lahat napupunta sa business din. So yung owner's commission, yung tax,
at least 10% po sana yung tax. Kasi yung tax kahit hindi pa po kayo registered business, itatabi niyo yung, worth 10%. Let's say ang 10% ng net is 25,000 tapos ang 10% niya is around 2,500. Itatabi niyo yung 2,500 para pagdating ng time na kailangan yung mag-business, magkaroon ng business legalities, meron kayong hugutin na pera from tax. So yung emergency fund, 10% lang din yung allocation ko for this. So may 2,500 akong emergency fund per month. Ito yung mga pasok dito yung kunyari nasira yung printer, nasira yung laptop, or kailangan bumili ng ng extension, et cetera. Dito ko siya kinukuha para hindi na-hurt yung cash flow ko. And then for the operating expense improvements, kung may inaay kayong bagong product, ito yung pang-ipon niyo. So pwedeng 40% dito sa owner's commission or 50%, yung tax 10%, emergency fund 10%. Operating expense nasa 30 to 40%. So yun, ma-achieve nyo to when you manage your finances wisely. Yan. So dito for grocery, ito pwede dito mapunta yung mga owner's commission na binabayad natin nang hindi nasasaktan yung cash flow ng business. Yan. So next naman, parang may nabasa ako na parang, what if may makitang mas mura, yung price war. So ayan, mostly sa mga nag-a-ads, ito yung mga questions ng buyer nila. Parang may magtatanong, bakit sa Shopee mas mura, bakit sa'yo ang mahal? Dati ang sagot ko, "Di good ka, what are you doing here ba?" As a malditang CEO, yun yung sinasabi ko. Pero ngayon ang sinasabi ko na lang din is, "Hi, my product is considered handmade. I don't want to lowball my products and provide a non-satisfactory rate for my clients." Ito yung sasabihin niyo din, ito din yung recommended kong script para ma-win niyo yung sale nung nagmumura tapos nagko-compare sa mas mura. In this way, alam niya na yung products mo may effort talaga, with your love, it's you. Tapos yan. Dati ito yung ginagawa ko, sinisin ko lang, minsan binoblock ko pa. Pero ngayon, ayan, kailangan ko silang labanan. So, ayun. Next naman yung marketing problems versus sales strategy. Guys, lahat kayo may check, lahat kayo may paper and printing products. Magkakaiba-iba yan, depende sa niche nyo or depende how you tailor your business. Kung yung target market mo ba is pang-bata, target market mo is pang labels, depende yan sa'yo kung alin yung gusto mong fokusan. Tapos platform mo ba, Shopee, ayan. Basta ang rule lang naman po sa marketing, kailangan you do so many exposure as you can. Yan, tapos yung easy ordering process, ayan, kailangan madali yung access with your clients. Tapos yung product quality, syempre, kailangan honest tayo sa product natin. Tapos maganda yung gawa natin. Yun lang naman yung yung sa marketing problems and sales strategy. Tapos, ito yung proper costing, margin, and selling price. Ako po, as a business owner ng apat, ang lagi kong margin, lalo na pag-customize yung business, is kung hindi times 150%, dapat mata-times 3 ko siya. Yun yung rule ko ha. Pero depende pa din po yan sa inyo as business owner. Kailangan laging recorded yung lahat ng sales natin, pati yung expenses. Material cost, labor cost, overhead, mga utilities, ayan kung nagbabayad tayo ng tao. Yung inventory and audit ng products in a certain time of the month. Usually I recommend this mga last Friday of the month. Tapos from the last Friday of the month, dun kayo chop-chop na ang profit first ng net nyo. Owner's commission, yung tax, yung operating expenses, tsaka yung emergency fund. Tapos market research, kung medyo namamahalan ka sa product mo, pwede namang babaan next time, ganyan. Pwede siyang pabago-bago guys, hanggang makuha mo yung sweet spot. In addition din, ito yung nakita ko mali din sa kabilang section. Ang gusto nila, lahat ng buyers nila, bibilin lahat ng 1 to 200 na dice. Pero for me, dapat meron yung buyers ko, pare-pares tayo ng product. Dapat you know your niche. Pag sinabing niche, ay focus lang ako sa party needs dapat. Bakit ka magfo-focus? Kailangan mo mag-focus sa isang niche or sa isang target market lang. Kasi in that way, mas makakatipid ka. Makakatipid ka na, mas makakapag-laser focus ka pa kung sino yung mga target market mo. Tapos lesser inventory pa, tapos yung inventory pala, pag halo-halo kasi, sobrang daming inventory, sobrang daming gastos. Kailangan lahat yan gumagalaw. Tapos yung market mo kung party needs lang, pag may party needs din na kailangan dun sa kaibigan niya ganyan, puwede kang i-refer kasi kilala ka dun, sa ganong niche. Tapos yung marketing efforts mo hindi sabog-sabog. Kaya here dito sa Shekan, yung 4 na business ko, naka-focus siya. Kunyari yung stamps, for stamps lang siya, focus lang yung mga tao ko sa stamps. Para mas ma-focus din yung sales kasi less is more target audience. 'Pag konti yung target audience mo, mas madali mo silang mai-hit. Mas madali din i-scale kasi hindi sabog-sabog yung mo at tsaka organize yung pagkaka-set ng business. So ayan. Giveaway time! Who's ready na po sa giveaway time?